Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan po natin yung opening session ng 20th Congress kung saan mamayang hapon yung SONA. Pero pag-usapan muna natin yung mga naging kaganapan sa sesyon ng Senado at ng Congress. Nanatili po na Senate President si Chis Escudero as expected. Yan, Escudero keeps Senate presidency. Soto is minority leader. Si Risa Ontiveros, sabi dito sa report ng GMA, Senator Risa Ontiveros announces that she will be joining the minority bloc in the 20th Congress. Hindi na mabubuo ang independent bloc. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, 19 senators elected Escudero to a second term as Senate President, while 5 supported Soto, who held the post under the Duterte administration. Sa kanyang speech, sabi ni Chis Escudero, panawagan niya sa kanyang mga kapwa-senador to choose to listen more, not to shout louder, to disagree without being disagreeable, to always be respectful, and to respect each other's opinions. Sabi po ni Escudero, hiling at panawagan ko sa mga kapwa ko senador, magtrabaho tayo sa kabila ng ingay ng politika dahil lahat tayo nasa iisang bangka at isang direksyon lamang ang ating tinatahak tungo sa pagkamit ng mga pangarap, hangarin, mitiin at layunin ng ating mga kababayan. Plastic. Pangarap man lang ninyo, personal, hindi man ang ating mga mamamayang Pilipino. Sabi sa latest Okta research survey, 80% sa ating mga mamamayan pumabor sa impeachment trial. Pero anong ginawa ninyo? Tinulugan ninyo, inigaan ninyo, dinilay hanggang may nagpetisyon sa Supreme Court, technical ng Supreme Court. Pero ang sabi ng Congress, magfa-file sila ng motion for reconsideration kasi base daw yon sa erroneous facts. Sabi ng spokesman ng Congress na si Attorney Princess Abante. Yan, sabi dito sa report ng GMA. 80% of Filipinos want BP Sara to face impeachment trial. Only 14% disagreed, while the remaining 7% undecided or refused to answer. Majority support for the trial was seen across all regions, 87% in the NCR, 77% in Balance Luzon, 92% in Visayas. Imagine, sa Visayas, napaka-taas, 92%. And 69% pa sa Mindanao. This was also the case across socio-economic classes, 80% for Class A, B, C, and D, and 78% for Class E. For those who agreed that Duterte should face the impeachment trial, the most commonly cited reason with 59% of respondents was that she should address the charges, clear her name, and prove herself worthy of her position. Other reasons include a belief in the charges with 21% in the view that facing trial is necessary for her to remain eligible to run in the 2028 presidential elections with 16%. So malinaw, Senate President Chis Escudero. Kaya itong panawagan po ninyo, magtrabaho tayo sa kabila ng ingay sa politika dahil lahat tayo nasa iisang bangka at isang direksyon lamang ang ating tinatahak tungo sa pagkamit ng mga pangarap, hangarin, mitiin at layunin ng ating mga kababayan. Baliktad po yung inyong ginagawa sa Senado, sa inyong liderato. Ang pangarap, ang gusto ng ating mga kababayan, sabi sa survey, impeachment trial para kay Sara Duterte. Hindi para upuan ninyo. But anyway, mayanggana ng inyong mga pagmamalabis dyan sa Senado. Ngayon, si Amy Marcos, mga kababayan, hindi daw siya pupunta sa SONA. Yan Senator Amy Marcos to skip Brother SONA in favor of relief work for victims of inclement weather. Isa ring plastic. Unang-una, ang trabaho mo, priority mo, dapat legislation. Yan pagbisita mo sa rason mo na lang yan sa mga nasalanta. Bakit?
Hindi man pinabayaan ng kapatid po ninyong presidente, yung mga nasalanta. Very active yung ating Pangulo, pati yung DSWD. Massive yung distribution ng mga ayuda. At di ba nag-ayuda na rin po kayo? So ginawa mo lang rason. Ayaw mo makinig sa sona ng ating Pangulo na inyo pong kapatid na ang duda ng mga mamamayang Filipino nga po, hindi man talaga kayo totoong kapatid. Di ba? Full-blooded na kapatid. Yan ang duda. Kasi ibang-iba yung ugali na ninyo kaysa sa the rest of the Marcoses. Kaya yung mga Marcos loyalist po, hindi na boboto sa'yo sa susunod. Pinagbigyan ka pa rin nung midterm election. Although, ang dosi ka na nga, munti ka na. Baka sa 2028 presidential election, kung tumakbo kang vice-presidente, presidente si Sara, kung hindi matuluyan, baka yun yan ang plano ninyo po, matalo kayo. O diba? Nag-press con si Jaime. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya. Kaya ang tagal ko bago makabalik. So paunahin na lamang sa mga hindi nasagot at hindi napagbigyan ng kung ano-anong interview. So, you voted for SPGs. Nakisama lang ako kay BG at kay Bato. At sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. Duterte na talaga siya. Mga kababayan. Yes, kasi sabi ni Bong at saka ni Bato, committed sila kay Cheese. Sunuran na lang po. So majority siya. Nasa majority senators. Yes, at sana igalang sa foreign relations. Pero hindi siya attend ng ano, ng SONA. Galit siya sa kanyang kapatid. Tribas at iba pang pagpulong sa ating mga nasalantangang bagyo. Pupunta ako sa ilang school building at school houses kung saan yung mga bata na naghihintay ng pagkain, ng school supplies na nasira. Punta na lamang ako doon. Naka-schedule pa sila na eh. Tuloy-tuloy po kami. Nag-umpisa yung nauna doon sa Bagyong Krising. Naka-schedule na daw. Purposely talagang sinabay niya para may justification siya mga kababayan. Yan ang mga plastic na tao. Para may justification na hindi siya pupunta kasi may iba siyang schedule. Ganon mga kababayan. Well, para sa akin, tama na yung magagarang damit at fashion show. Tama na yung mahaba at pagagong mga seremonya. Tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa naman tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. Ito nga, ang flood control na trillion na ang nawawala at nalulod sa baha. Sinasabi niya yung flood control, pinapatamaan niya yung kanyang kapatid. Yung naipagawa ng kanyang kapatid, buong Pilipinas 5,500. Yung kaibigan niyang presidente 6 years, mga kababayan na umupong presidente, 13,000 flood control. O bakit hindi niya hinahanap? Inanod na ba yung 13,000? Natira na lang ba yung 5,000 plus? Buong Pilipinas na pinagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kaya hindi inakaya. Bakit hindi niya tinatanong yung 6 years na umupong presidente, 13,000 ang pinagawang flood control project sa buong Pilipinas. 6 years na naging Pangulo, hindi na-address yung baha. Pagkatapos, nagmamaktol siya sa kanyang kapatid na 3 years pa lang. Di ba? Yan ang problema dito sa mga taong ito. At si Digong, hindi man address yung problema sa Metro Manila. Bakit? Nakakontribute pa yung kanyang mga ginawa sa flooding. Kasi ang dami niyang inapprove mga kababayan na reclamation sa Manila Bay plus yung iimbestigahan ngayon ng Congress na Dolomite Beach. Ang sabi ng MMDA, yun ang naging rason na bara yung mga lagusan. Kasi mataas na po yung baybayin ng Manila Bay kaysa sa kalupaan ng Manila. Yun ang nangyari. You see,
At saka wala man daw yon sa plano ng NEDA. Basta't isiningit na lang ni Digong. Hindi pinag-aralan. Walang binabanggit na ganon si Amy Marcos. Kasi pag binanggit niya yan, magbabackfire yung issue sa baha sa previous administration. Kita na ninyo? Pinagtatakpan niya ang mga kasalanan ng Duterte administration po. O ngayon, dito tayo sa House of Representatives. Pabayaan na natin yan si Amy Marcos. Kung ayaw niyang mag-attend, diwag. Pari-pariya sila. Si Pulong, mga kababayan, ganun din. Galit sila kasi pinagsisiliusan masyado. Ayaw nilang makita si Martin Romualdez. Nanggigigil si Amy Marcos sa kanyang pinsan. Yan ang totoo niya. Kaya hindi sila mag-attend. Si Bato, lahat ng mga kaalyado niya. Ewan ko si Bongo kung pupunta. Pero sa Bato, ayaw ko niyang makipagplastikan. Kaya di daw siya pupunta. Diwag, anong problema dyan? Wala man kayong magandang contribution sa bansa, kundi yung AJK. Si Martin pa rin, mga kababayan, ang speaker. Later, Representative Martin Romualdez, hinalal bilang House Speaker para sa 20th Congress. Sabi dito sa report ng DCRH, 219 House members present voted in favor of Romualdez to retain his speakership position. Ang nag-nominate si Quezon Representative David J.J. Suarez, seconded by Sandro Marcos. So, landslide po, mga kababayan, kaya masama ang loob ni Pulong Duterte. Hindi nag-participate si Pulong. Nag-walk out. Yan grupo ni Pulong. Pumunta lang doon para magpa-check ng attendance. Tapos nag-walk out. Siguro, i-review ninyo siguro yung rules ninyo dyan sa Congress. Kasi masama ang ganito pong pinapakita ng ating mga congressmen. Kung hindi siya, ayaw niyang mag-participate sa mga usapan dyan, discussions, elections, etc. Bakit pa siya tumakbo bilang congressman? Di ba? I-review ninyo. Kasi sayang yung pasweldo from the taxes of the Filipino people. Naging representative pagkatapos hindi man nagpa-function, parang yung vice presidente, hindi man nagpa-function bilang vice presidente. Sige man lang ang pasyal-pasyal at panira. Di ba po? Yan yung report ng Inquirer. Davao 1st District Representative Paulo Duterte says he did not vote for the speaker and also would not join the minority as he does not want to participate in a political circus. Di mag-resign na lang siya. Ayaw niya nang mag-participate daw sa political circus. Ang tingin niya sa eleksyon ng speaker, political circus. Hindi siya nag-join sa eleksyon. Hindi din siya sumama sa minority. Tapos nag-walk out siya. Nagpa-check lang ng attendance sa roll call. So anong pakinabang niya bilang congressman? Di ba po? Nag-congressman pa siya. Ba't pa siya tumakbo? Nantingin niya sa Congress, political circus daw po. Circus. Di ba? Hindi umalis ka na sa politika. Yan ang problema po dito sa mga taong ito. Yan sabi dito, I did not vote for speaker and I did not join the so-called minority because I refused to take part in a political circus that has long forgotten who it is supposed to serve, the Filipino people. Sabi po ni Pulong sa kanyang Facebook post, I walk out after the roll call with my fellow Davao legislators because I represent the people of Davao, not the political puppeteers, nor the self-serving actors parading as public servants in Congress. So sila na lang ang litimong mga tagapagsilbi ng bansa. Yung iba wala ng karapatan na maglingkod bilang mga congressmen or presidente or vice-presidente. Sina na lang ang mabubuting tao dito sa Pilipinas. May ganon, mga kababayan, na ugali. Ipag ginanapan mo ng performance, wala man po kasi laging absent nga. Laging sarado yung opisina niya. Nang pumunta kami, sabi nang nag-guide sa amin, ito niya yung opisina ni Pulong sa Congress. Lagi niya yan sarado. Inaalikabok na niya. Wala Laging sarado. Sabi niya, I will not lend my name nor my vote to any side that treats leadership as a prize, not a responsibility.
Pareho mga kababayan ang kanyang kapatid na si Sara Duterte. Sige ang daldal, wala mang ginagawa. Malinaw po. Dahil hindi ninyo pag-participate dyan sa Congress, inabandon ninyo na yung responsibility ninyo. Nag-walk out nga kayo. Kung ayaw mo ng political circus na sinasabi mo, mag-resign ka. Kasi unfair sa mga mamamayang Filipino. Pinili ka na mag-represent. Pagkatapos, ayaw mo man mag-trabaho sa Congress, simple na lang na pagpili, pwede ka man mag-abstain kung ayaw mo. Nag-walk out. You see? Ano pa yung representation mo? Di ba? Yung ang tawag sa mga congressmen, House of Representatives, representative of the people. So ginawa mo, pumunta ka lang doon para sa being present. Afterwards, absent na. Walk out na. Dapat i-review po ang rules ng House. Ang mga ganito na mga pag-ugali ng congressmen na hindi man nagtatrabaho po, dapat po expel, tanggalin bilang congressman. Kasi sayang po, sayang ng taxes na pinapansweldo. At saka ang Davao, hindi man yan pag-aari. Presidente lang siya ng Davao. Ang Pilipinas, hindi nila pag-aari. Pag-aari siya ng ating Panginoon. We're just stewards in this world. Ang trato kasi nila, pag-aari nila yung lugar. Yang kanilang paniwala. Hindi nga tayo lumampas ng 100 years dito sa mundo. Patay na tayo. Itong ating bansa, anything in this world, including your life, hindi mo yan pag-ari. Entrusted lang, pinahiram. Kung umasta kayo, parang kayo ang may-ari ng lugar ng ating bansa at kayo na lang ang may karapatan na maglingkod. Hindi dapat ganon. So, ako, mga kababayan, ang suggestion ko sa mga members ng Congress, review ninyo yung rules. Kung kailangang magpasa ng batas na sasakop sa mga behavior ng mga congressmen na tulad ni Pulong, kailangan siguro may sanction po. Kasi pag hindi, sayang ng taxes. Yan o. Lahat baliktad yung sinasabi niya rito. Anong responsibility? I'm not a Davaoenyo for nothing. I have principles. I know where I stand. Anong prinsipyong sinasabi po ninyo? Kumusta naman yung nahuli po kayo sa camera na inaambahan ng saksak yung isang taga dyan sa inyo? Yun ba yung maprinsipyong tao? May iya naman po kayo. What we are seeing is not governance. It is a Game of Thrones being played at the expense of the people. Yan po ang description ng politika ninyo. Lalo na ng inyong tatay at saka ni Sara Duterte. So, exact description po ng politika ninyo ang sinasabi ninyo. The public deserves better than political charades that trick ambition, betrayal, and manufactured allegiances. Ang betrayal po, yung ginawa ni Sara ng kapatid po ninyo kay Martin Romualdez kasi kinampanya siya at ang buong pamilya po ninyo. Sumama pa nga sa betrayal sa ating Pangulo, si Amy Marcos. Imagine, nangampanya nanalo si Sara Duterte pagkatapos inambisyonan yung speakership. Doon nagsimula Yun ang totoong betrayal. Pero yung sinasabi ninyong betrayal, malabo po. Kung ang iniisip nyong betrayal, yung pagpakulong sa inyong tatay, lamang kinalaman doon yung ating Pangulong Bongbong. Kasi yung kaso niya, final, 2017 pa. Walang betrayal ang Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Ang may betrayal kayo, ang pamilya ninyo, kasi nanalo ang tatay ninyo dahil sa mga Marcos supporters. Hindi man kayo kilala sa buong Pilipinas, yan man lang kayo kilala sa Davao. You see? Sabi ni Pulong, the House of Representatives today looks like a chamber of the people. Looks less like a chamber of the people and more like a hollow theater where the script is written by the powerful and the rest are left hanging. If standing up for dignity and refusing to join this farce is seen as defiance, then so be it. I did not run for Congress to play along. I ran to represent the interests of my constituents. With honor, conviction, and the courage to walk away from what is wrong. So, paano mo i-represent yung constituents mo dyan sa Davao kung nag-walk out ka? O, di ba? Hindi ka man magtrabaho sa Congress. Anong i-represent mo na nandyan ka lagi sa Davao? Walk out o outside of Congress building?
Paano mo gagawin ang representation? Sumama na ka na lang dyan sa mga militant na sige ang sigaw-sigaw. Kasi binigyan kang pagkakataon to represent your constituents pero ayaw mo man pumasok, walk out ka. Di ba baliktad palagi yung mga sinasabi ninyo? Yes, sabi ni Rico Urbano, resignation is more dignified than walk out with empty rants. Sabi ni Froilan Privaldo, it's okay, we do not need you also in Congress. Wala ka namang silbi eh. Sabi ni Gregorio Jess, oh, is there a congressman, Duterte in Congress? All the while, I thought there was none, never seen, no heard, just now. His walkout speech seems to be the perfect and divinely inspired leader that he imagined his person to be. Whatever. Yan, kinuyog siya ng mga netizens. Feeling honorable as if naman. Michael Tansinko, he served his own agenda. Sabi ni Richard Chu, I did not run for Congress to play along. I ran for the 51 billion, yung pork barrel. Sabi ni Benjo Liamson, the biggest circus anya is in Davao. Eduardo Macabentatan, what principle you're talking about? Sabi ni Dennis Ortega Contreras, huwag bigyan ng pondo si Pulong dahil he is serving one master who is currently in The Hague. Yan po yung mabuti dyan. Huwag bigyan. Ayaw man mag-participate po, nag-walk out, dinisrespect yung leadership ng Congress. So ano pat bibigyan mo ang ganyan? Wala man siyang nire-represent. Kasi unang-una, dapat mag-represent siya, representative siya eh. Ang representative dapat sa mga meetings nandyan, sa mga sessions nandyan. Iwala eh, nag-walk out nga eh. So anong rason? Para bigyan ng pondo, para sa kanyang distrito. Na ayaw man mag-participate, yun ang tama yung suggestion po. Huwag bigyan ng pondo, di tapos. Pati siguro sweldo, tanggalan ng sweldo. Kasi hindi man nagtatrabaho po sa mga sessions, committee hearings, hindi man nakikita. Laging nasa Davao, laging sarado yung opisina. Kaya sabi ko, kailangan siguro i-review yung rules ng Congress. Siguro pa-imbestiga ito sa Ethics Committee. Kung may violations po, sa Ethics Committee po. Kaya sabi ni Ed Gabito, wow, sa isang taon, ilang beses ba siya sumipot sa sesyon ng Kongreso? Kung ayaw mo sa patakaran ng Congress, resign. Pero siyempre, di mo gagawin dahil bilyones ang ng pamilya mo. Sabi ni Benji Roscha, may ganon pang palabas, may prinsipyo. Hindi na ako naniniwala sa mga Duterte, lalo na doon, di sumipot si Baste kahapon sa boxing. Sabi ni Vicente de Lima, cutting classes po ba tawag dyan? Kung sa eskwelahan po, dapat expelled na. Cutting classes and absenteeism. Sobrang absenteeism po ang ginawa. Pumunta lang siya sa roll call, pagkatapos nag-walk out. Sa mga committee meetings, committee hearings, and plenary debates, hindi mo man makita si Baste o si Pulong. So ano pat naging congressman siya? Nantawag sa congressman, representative. So hindi na niya nire-represent yung kanyang distrito. So anong rason? Hindi siya tanggalin. Dapat siguro tanggalin na yan. Expel as member of Congress. Sabi ni Rinaldo Cabigting, not important. Anthony Sona, noong 51 bilyong binigay sa'yo ng tatay mo, hindi circus yon. Pero ngayon, circus na. Kasi hindi ka nabigyan ng gusto mo. Nasod mo ba sa budget na yan, yung baha sa lugar mo? Di ba hindi? Parang ikaw yung nasa circus eh. Nakakatawa ka. Para kang clown. Sabi ni Ramon Erwin J., diversionary tactics. Nasaan yung kapatid mong duwag? Sabi ni Tony Tam, man of principles don't cause problems when drunk in beer houses. They just go home. Oh, you see? Bumuelta, mga kababayan, nag-backfire sa kanya lahat yung kanyang mga drama, yung kanyang mga sinabi. Ito, Senator, so will skip President Marcos Sona, Amy Marcos, Bongo, Ronald de la Rosa, Robin Padilla. Siguro, somebody sa mga members ng Senado, magpasa kayo ng batas na ang sino mang members ng Congress, both sa Congress, House of Representatives in the Senate, na hindi makikinig sa SONA. Importante yung SONA po para yung mga legislations, priorities, mapakinggan nila.
at isang disrespect sa isang presidente ang hindi mag-attend. Di ba po? Siguro, kailangang mag-craft kayo ng batas na pag ang isang member ng Congress or Senate hindi nag-attend ng SONA bilang parte ng kanilang obligasyon ang tatas ng sweldo ninyo, makinig lang sa Pangulo diyan sa SONA niya na kailangan niya ng support through legislation. Hindi ninyo magawa. Kailangan po may sanction dapat. Bahala na kayo mag-isip kung anong pwedeng sanction sa sino mang magdi-disrespect kasi nagiging kasanayan na po nila itong ginagawa nila mga kababayan sa ating presidente, ating leader. Siguro dapat mag-craft. Namihasa na kasi sila sa panginginsulto po sa ating mga naging presidente, sa ating mga leader. Pinauso ni Digong, nagsimula ito sa panahon niya. So nakakalungkot po ang nangyayari sa ating mga leaders. Pero sa totoo lang, ayaw nilang mapakinggan yung SONA para may rason silang i-criticize. Tulad ng ginagawa ni Sara, sige lang ang criticize. Yung mga criticism niya, lahat bumubuelta sa kanya kasi siya yung walang ginagawa. Yung ating Pangulo, subsub sa trabaho. Pero siya may lakas ng loob na mag-criticize. Di ba po? At yung mga accomplishments ng ating Pangulo, ayaw nilang mapakinggan kasi nanliliit sila, naiirita sila. Si Sara Duterte nga, sabi kahapon, pag nakikita daw niya yung ating Pangulo sa kanyang cellphone, gusto niyang basagin yung cellphone niya. Kung di ba naman mga kababayan, may saltik ang, di ba? Sasabihin mo yon. Makikita po ninyo, inauso nila ang kawalang hiyaan sa kapwa. Naging oso na po. Kaya yun ang tinitingala ng kanilang mga supporters. Kawalang iyaan sa pananalita. Kawalang iyaan sa kanilang kapwa. Napaka-toxic ng mga pag-ugali po nitong mga taong ito. Yes, sabi ng mga netizens, mga bitter. Di kasi sambayanan pinagsisilbihan nila kundi Duterte at China. Sabi ni Pito Lintino, who cares? Even Care Bear don't care. O ito pala post ni Randy Aquino Pasarba. Discipline of Members in Congress, 1987 Constitution. Number 1, Parliamentary Internal Rules. So isama siguro dito. Tingnan ninyo, i-review ninyo kung may pananagutan sila. I-expel. Each house may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all its members, suspend or expel a member. Section 16.3, Article 6. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. Disciplinary action. A disciplinary action including suspension or dismissal is the exclusive power of the House of Representatives, to which the courts have no jurisdiction to interfere. For unparliamentary conduct, members of Congress have been or could be censured, committed to prison, even expelled by the votes of their colleagues. Each department, it has been said, has exclusive cognizance of matters within its jurisdiction and is supreme within its own sphere. So tingnan ninyo po itong mga pag-ugali ng mga senador at congressmen allied to the Duterte family. Kung may nalabag sila sa inyong internal rules, i-disciplinary action po ninyo. Sa ilalim ninyo sa disciplinary action. Kasi mamimihasa yan sa kanilang mga pang-aabuso po. Nagiging mga abusado na po itong mga senador natin at ilang mga congressmen. Huwag ninyong palampasin. I-review ninyo para hindi na po pamarisan ang kanilang mga masamang pag-uugali.